Jerry Jenkins natin, Jerry Jenkins Kelso. Personally acquired po ang malaking risk ng pagkuha ng imported. Hindi po madali ang magkuha kagad ng imported dito sa Pilipinas. Ako si Boji Delgado from Laramaya Game Farm. Good afternoon. Hello mga ka-idol, magandang araw. So nandito na naman tayo sa ating farm visit mga ka-idol. So pangalawang farm natin to ngayong araw na to mga ka-idol. Kanina nandun tayo sa kay Patrick Antonio, ngayon nandito naman tayo ngayon sa Laramaya Game Farm. So iba-vlog na naman natin mga ka-idol ang kanilang mga linyada rito at syempre mayroon ding interview. So bago natin ito umpisahan mga ka-idol, syempre payakap naman dyan, pa-subscribe naman ang ating YouTube channel. At syempre ang ating Facebook. At syempre may mga kasama tayo. Team Pausbong, yan, si Brother Kiki mga ka-idol. Nandito rin si Kia Ricky. At nandito rin si Yams TV. Syempre hindi mawawala si Julian Castro. Yo, nandito tayo mga ka-idol sa Laramaya Game Farm. So bago natin umpisahan mga ka-idol, paliparan muna natin ang drone. Eto na! I don't see you much these days, but I hear you're doing fine. I remember the tears down your face when you told me goodbye. Baby girl, that's alright, 'cause I got good company and my trouble's outside. And I'm sitting here with all of my friends, drinking beer like the night won't end. Red wine in a Dixie cup, all night till the sun comes up. I think I've made up my mind. I don't need you in my life, I'm doing just fine. You think you got it figured out, you got me on. Yan, magpapa-farm tour tayo ngayon kay sir. Ito sir. Yan sir, ano yung bloodline niya sir? Sir, ito po yung roundhead, Gilliam roundhead na ginagamit po nating pang materials. Ito po off-season natin Saan nyo inakross yun sir? sa Kelso or sa sweater. Sir, bakit sobrang taas yung ano yun sir? Ilang feet po yun? Sa 14 feet yan, actually 14 feet po ang taas yan. Kaya lang gusto ko lang medyo mataas para mas Ma-build yung ano mas nila. malakas ang wings niya. So doon sa ano sir, siyempre nagaling kayo ng Amerika sir, may mga idea rin kayo nakuha na Yes po, in-apply ito- nyo rito sa farm? Opo, nakita ko po ito sa farm sa sa Mexico. May mga ganito sila katataas, so ginaya ko lang po. Para in-adapt ko lang sa kanila, pati po yung ating mga barn. So in-adapt nyo lang din yung Opo, mga opo. ano sir. Okay. So ito yung mga ano nila mga kal-idol, yung Flying kanilang pens. mga flying pens. Ayun yung taas ng ano nila. So ito ipapakita natin yung manok ni sir. Ayan. Ito sir, anong linyada na ito sir? Albany po. Albany. Opo, naka-cross po sa 5K sweater. Ayan. Albany nakakross to idol sa ito. Ayan. Matanong ko lang sir, may mga sikat din ba na mga kilalang mga, huwag na natin pangalanganan no? May mga sikat din ba na mga breeder na bumibili dito sa sir? Marami po, sir. Marami pong nag-acquire sa atin dito ng mga materyales na ginagamit din po nila. Salamat naman po at nagtitiwala po sila sa atin. Kasi may mga talaga din natin Hindi na po tayo nagme-mention, sir, ng iba kasi para na lang po sa Protection din. protection din po sa kanila, sa business din po nila. Oo. Opo. Pero marami po mga breeders na
pumupunta po dito, bumibili or tumatawag po sa akin para magpasabay ng pagbili sa US ng mga kailangan nilang magagamitin nilang mga materyales. Bakit kaya Laramaya pinangalan mo, Jason? Sir, yan po ay pangalan ng dalawa kong anak na babae. Si Lara Monique, ang akin pong bunso, at si Maya Isabel. So, dapat po kasi Casa de Maya to para bahay ng ibon. So, pinagdikit ko na lang po yung pangalan ng dalawang anak para hindi magselos yung isa. So, Lara Maya. Lara Monique and Maya Isabel. Lara Maya. Welcome sa panibagong episode ng Team Paulo Farm mo, kwento mo. For today's vlog, paring iVlog, ikwento mo nga. Ay, syempre, bago natin ikwento yung history ng farm, syempre magpapakilala muna tayo. Umpisahan ko na. Siyempre, Ako nga pala si Daphne, iVlog mo to, Kuya Bok 2.0 and Kuya Bok. At syempre, ang ating susunod ay si Rancy Vlog po sa Facebook at Rancy Vlog 2.0 sa YouTube. Don't forget to subscribe po. At siyempre, si Ma'am Yams TV susunod. Ayan, ako po si Yams TV sa YouTube channel. Pakisupport na rin po yung bago nating channel, Yams TV. at siyempre ang bonggang-bonggang Win Castro TV and Win Castro. Subaybayan niyo po at may Facebook page din po tayo ng biyahe ni Win Castro. At siyempre yung pinakahuli nakasama natin si paring Kigi. Yan, ako nga pala, it's your boy Kigi sa Facebook, Kigi Alianza, at sa aking pamblog, it's Kigi Alianza Prospero, at ang aking YouTube channel is Kigi TV. So, don't forget to subscribe lahat po ng mga channel namin na nabanggit. At syempre, nandito tayo ngayon sa Batangas, sa San Pascual, Batangas. At ang kasama natin ngayon, ang co-host natin ngayon, grabe to, napakalupit nito. Malalaman nyo ngayon. Ang co-host natin ngayon ay si Sir. Boji Delgado po, from Laramaya Game Farm. Welcome po. Ayun, welcome tayo dito ngayon sa Laramaya. Grabe, para tayong nasa US. Imagine yung background natin. Grabe yung barn. Grabe yung fence. Diba? So, Lewin. Simple lang kasi sa lahat na napuntahan natin farm, syempre may kanya-kanyang kwento. Yeah. So hindi natin siya pwedeng alisin. So syempre, bossing, sir, boss amo, baka naman pwedeng ikwento niyo sa amin, sir. Sino po ba si sir? At paano nagsimula yung farm natin, sir? Yun. Sir, welcome po ulit sa inyo lahat. Ako po si Boji Delgado ng Laramaya Game Farm. Ito pong farm natin ay nagsimula noong 2021, pandemic time. Medyo na-board po tayo sa US and then nag-produce po tayo ng ganito. And then since bata po, hobby na po itong pagmamanok. And then bago po ako umalis ng Pilipinas when I was 18 or 19 years old, mahilig na po ako sa manok dahil nakikita ko po sa mga lolo ko, tito ko, nagmamanok talaga sila. It runs in the family, sir. Oh yeah, on that time wala pa po tayong konting budget na pangmanok. And then ito po, binigyan po tayo ng pagkakataong makapunta sa States. So, yun po, I've been there for 32 years and then pagbalik po ako dito para dito po ako nag-umpisang magmanokan. Para masunod natin, may passion ba natin. So balita namin na, sir, ito ang pinakamabigat dito. Authentic daw yung mga manok nyo dito at naghahango po daw kayo ng galing pang ibang bansa. Yes, sir. Actually po, dito po sa farm ng Laramaya, ako po mismo ang pumupunta sa mga breeders states kasi may access po ako makalapit sa mga breeders sa US na maka-acquired sa kanila ng mga materials nila, ng mga pure na imported materials po na pwede kong madala naman dito sa atin and may share ko naman po sa mga kaibigan natin. Yun po. Ano sir, pagkuha nyo dun sa mga kinukuhanan nyo dun sa Amerika, so kayo po mismo yung nagseselect ng mga materyales? Yes po, ako po mismo ang pumupunta sa breeders at ako po mismo ang nagsiselect ng gagamitin kong materyales para pagdating po dito, may bigay ko po sa mga consumers o sa kung sino man pong may gusto na pumupunta dito sa farm at bumibisita kung ano po ang kanilang mga napupusuang mga bloodlines. Yun, grabe. Actually, guys,
gusto ko sana sabihin kung magkano yung presyo kasi talagang eto napaka-reasonable talaga na pag pumunta kayo dito. So sir, yung address po ba natin dito para malaman ng mga followers po natin? Yeah, actually po, nasa Barangay Antipolo po ako, San Pascual, Batangas. And then po, yung presyo naman po natin na very reasonable lang po naman kasi para po makapag-share po tayo sa lahat ng may gustong magkaroon ng mga ma-improve ang kanilang mga bloodlines. Yun naman po. Hindi naman po tayo kamahalan at hindi naman po tayo ganun kasikat pa. Yun, ganun kagaling at ganun ka may malasakit sa kapwa natin mga naglalaro sa exam. Pagdating sa bloodline, sir, ano naman mga bloodline yung mga nandito ngayon sa park? Sir, yan po. Ang akin pong baseline dito is Larry Romero Kelso. Personally acquired ko po, pinuntahan ko po sa kay Larry Romero. And then Ding Pair Sweater po. Yan po ang mga ginagamit ko dito. Meron din po akong Jerry Jenkins na Kelso, John Bishop Kelso. Meron din po akong Yellow Legged Hats ni Philip Holloway. Clemens Gray ni Oscar Akins. Kay Oscar Akins din po yung ating McLean hats. Duke Halsey Lemon. Mga ganun po ating mga Grabe, ang dami. Albany. Yan, Albany po nila Romero. Sa dami ng mga, sir, mga linyada mo, hindi ka ba nahihirapan mag, yan, sa pagkabisado? No, sir, kasi ganito po. Kaya po, ando dito po ako sa Pilipinas. Malaki pong sakripisyo ginagawa ko. Especially malayo na din ako sa pamilya. And then malayo ako sa mga apo ko. And then may trabaho din po ako sa US. So, malaki po sa sakripisyo itong ginagawa ko. Kasi ako po mismo yung nagme-mating ng manok ko. Na ako po mismo yung pumipili ng selection kung alin yung gagawin nating mating. Para in case po, worst comes to worst, umalis po yung ating breeder, hindi po tayo maliligaw. Pwede ko pa pong, kung sino po susunod na breeder na papasok, may tuturo ko din po sa kanya. Hindi po magpapamali-mali Ikaw na tayo. mismo sir ang mag-i-endorse sa barko. Yes po. Ako pa mag-i-orient sa kanya. Opo. Yeah. Hindi ka ba nahihirapan sa mga ganun, sir? Pabalik-balik ka dito. Hindi po, sir. Actually, Passion. sir, medyo makuangkuan lang po pakinggan, pero 5 to 6 times in a year, Grabe. bumabalik po ako na US. Pabalik-balik lang po tayo. Naku po, grabe pa masahe. Yes po, palibasa po, passion is like, Because of the hindi mo na po kasi, hindi mo na makwenta kung magkano pa yung ginagastos mo or magkano pa yung kanang importante. So, Masunod mo yung masaya ka. Kumbaga, andito ang puso mo na. Yes sir, tsaka maging masaya ka kasi sir is like, Yan ang important. isa lang yung buhay ng tao. So yun yung mas enjoy. Madali lang. Sa lahat po ng mga linyada mo rito, sir, lahat po talagang imported po yan. Oh. Yes po. Wala po tayong local. Sir. Wala po tayong local materials. Kahit yung mga pinangkokros ninyo. Wala po sir. Lahat po in-acquired ko sa US. Kaya kung makikita natin dito talaga, yung mga followers natin na gustong mag-acquired ng mga estudyante ni Sir Boji, pagpunta nyo dito at makikita nyo rin dito sa nasa likod namin, talagang quality materials at wala kang tulak-kabigin sa mga estudyante rito. Tsaka gandahan lang, nakwento sa atin ni sir kanina na ikaw mismo ang pipili doon sa kanilang... Yeah. Yun po isa sa patakaran ko dito sa farm. What you see is what you get. Lagi ko po sinasabi sa mga tao yun o sa mga nag-interview. What you see is what you get. Kayo po ang pipili ng manok nyo. Kaya ayaw ko po ako po yung papipiliin nyo dahil baka masisipo nyo ako. Kasi iba-iba po yung gusto natin. Iba-iba po yung tingin natin. Iba-iba yung hipo natin. So, kayo na po ang pumili. Pag napili po nyo yung pangit, huwag nyo po ako sisisihin. Wala po siyan. Pag napili po nyo maganda, ngayon po, para po talaga sa inyo yun. So, what you see is what you get. Wala pong tagong manok dito. Kayo po lahat ang pipili. Ayun yung maganda doon. Wala pong tagong. Walang sisihan. Dahil sa malaya po yung mga customer natin na pumili ng mga bloodlines dito sa farm nyo. So, ibig sabihin, wala po kayong tinatago dito. Wala po. goodness. Wala po. Kasi hindi po ako, medyo masakit pakinggan. So, ano lang bali ang farm nyo sir is all about breeding na. yes, sir. Sumasali din po ako sa ibang events ng mga kuhan. Kaya lang po, hindi po talaga yung sinasabi na everyday na naandoon ako sa gano'n. Hindi po. All year round. Pag naimbitahan lang po tayo ng mga kaibigan, doon po sumasali tayo. Pero pagka, hindi po talaga. Talagang it's all about passion. Yeah, opo. Yung masaya na po sa akin, it's like every morning, I have a cup of coffee, nandoon po ako sa labas, sa farm, sa mga manukan, nagkakape ako, nakikita ko yung mga manok, masaya na po ako ng tuwing umaga. Kasi malaki po yung pagkakaiba sa States.
sa amin kaysa dito. Kasi sa amin po is like work, bahay. Work, bahay. Talaga sa US eh. So ngayon, ginawa ko na po yan for a long time. So ngayon, ito na po siguro yung time ko naman na gawin ko naman yung gusto ko para sa sarili ko na andyan ako, na humahawak ako ng manok, which is masaya na po sa akin. Ano naman po sir, ang total matagal kayo sa US sir, no? At tanong ko lang sir, ano naman po ang pinagkaiba ng pag-handle ng mga manok, ng mga banyaga kumpara dito sa atin? Sir, malaki pong pagkakaiba sa akin. Yun ang gusto ko malaman. Kasi sir, kita niyo po yung quality. The bones, tapos yung pure, yung kita, sa mata pa lang ng manok, sir, makikita mo na eh. Yung pulang-pula yung mata, yung buto nila, how healthy it is. Yung ganun po ang kuha. At saka, sir, hindi, sinasabi ko po sa lahat, hindi po ako as a perfect breeder. Sir, babago pa lang po rin ako, pero may sisigurado ko lang po na kinukuha po natin ang ating mga manok sa mga authentic breeder na talaga pong asa sa US. Yun lang po ang ating mga Pwede ba natin pangalanganan sir kung sino-sino yung mga authentic breeder na kinukuha? Okay po sir. Yan ang gusto ko malaman eh. Kasi may nakita akong litrato dun sir na may mga kasama kayo sir. Yeah, oo. Number 1 po tayo kay Larry Romero. Yun. Na-acquired ko po sa kanya yung kanyang Kelso. Larry Romero din po, yung kanyang Albany. Si Dingper po, meron po akong Golden Boy niya at saka 5K sweater. Si Philip Holloway po, meron po akong Yellow-Legged Hats. Meron po akong John Bishop Kelso. Meron po akong William Amore galing from Mexico. Yun po yung ating Domes. Meron po akong Pumpkin Sweater. Nandiyan din po si Dennis Walker. Na kinuha na po natin ng Gilmore. Andiyan din po si Jerry Jenkins, yung pong kanyang Kelso. Si Gary Gilliam po, kinukuhanan din po natin. Si Joe Brown. Madami pa pong iba tayong nalalapitan. Hindi naman po lahat ng kada breeder sa Amerika pupuntahan natin at kukuhanan natin. So sir, pumupunta po tayo sa kanila para makilala sila, makita yung kanilang mga materyales, kung anong po pwede nating dalhin dito sa Pilipinas. Sir, bakit niyo po napiling mag-acquire ng mga manok from other country instead na mag-acquire po dito sa atin sa Pilipinas? Ma'am, mapakagandang question yan, ma'am. Ma'am, tayong mga, kung agree po kayo sa sasabihin ko na, tayo pong mga Pilipino, ugali natin, ang laging mas mahilig tayo sa imported materials na gagamitin. Oo. Bakit daw po hindi natin tangkilikin yung sariling sa atin? You know what I mean, di ba? Alam po niyo. So ngayon po, tayo, parang binibigay ko lang po yung hilig ng mga tao kung anong gusto nila na always, ano bang gusto nila? Imported lagi ang gusto nila, di ba? Kahit ma'am chocolates. Pag may naliligaw ma'am sa lalaki, pag binigyan ka ng chocolates, imported ba to? Binigyan ka ng nips. Ay pag binigyan mo nips, busted na sa'yo, ma'am. Dapat binigyan mo ng Toblerone. Ay, pwede. Di ba, ma'am? Di ba, ganun po. So, Ibahay mo na ako. parang ganun, ma'am. Parang ganun lang po. Mas mataas yung standard, Oh, yes, ma'am. Yung quality. quality and standard. Yung quality, ma'am. At saka po yung mga breeders natin doon, hindi naman po hindi po sa minamalit ko yung mga breeders natin dito. Alam ko po magagaling po talaga ang mga manok natin dito. Which is kaya lang po yung pureness ng mga bloods ng mga imported. Para bang maganda pong i-infuse dito sa mga nandito dito. Sir, ma'am, para bang Filipino-American, yung mga artista natin dito, ma'am, di ba? Oo, gaganda. Ang gaganda. Kasi pag na-mix mo yung imported sa medyo may mga kuha na tayo dito. Magaganda po yung labas. Miss Universe. Apo, di ba? Catriona Gray, ho. Alam niyo sir, the good thing kasi, marami naman mga friendship natin, mga tropa natin sir na naghahangad talaga na bumili sa abroad. Tama? sir? Opo. The good thing is meron tayong farm na ganito na lahat ng kinukuha nyo is hindi nyo na kailangan mag-abroad at mag-import Opo. o mag-export, di ba sir? Opo. Nandito na lahat sa farm natin, Opo. sir. Yun ang kagandahan, napakalaking bagay. Ang lapit lang, from Manila ka, from North, kayang-kaya mo, kaysa bumili ka sa abroad. Alis na, andito na lahat, di ba? Parang ako nasa expo pagdating ko rito. Yung mga sikat na kaibigan natin na nag-expo na breeder, parang nandito na nga sa likod ko yung mga manok eh. Ang gaganda kasi talaga. Ang maganda ka dyan, Mari, mamaya, papakita ni sir mamaya mismo, harapan yung mga binili niya. Apo, ando dun po. Hindi naman kailangan lahat yan eh. Pakita lang natin Apo. isa-isa lang sir yung Apo. mga ibang manok na ito from ganito. Talagang legit check tayo mamaya.
Yan sir, ano naman yung hawak mo sir? Sir, ito po yung ating blood, Larry Romero Kelso. Ito po ang kaununan kung in-acquired kay Larry Romero na Kelso niya. Sir, ang mga anak po nito, so, ito po yung aking isang one of the baseline dito sa Laramaya. Saan niyo po pinangkokros siya sir? Sa sweater po. Sa sweater. Ito po ay Larry Romero Kelso. So, naka-aros po ito sa 5K ni Dink. Ni Dinker po. Ito po kasi sa farm sir, ang ginagawa po natin, sinusubukan muna po natin, po ako ng pure. Pag po hindi po lumusot, hindi na po natin tinutuloy. Ang pagka-score po nila, hindi po maganda sa so, inaalis na po naman natin. Pinapalitan po natin. Kung alin po yung mga unang nanalo, yun po ang ginagawa natin. Grabe guys, parang nakikita ko pa lang yung mga estudyante rito para na ako pumunta sa mga sikat na farm. Like AEJ, Red, di ba? Andi dito na lahat oh. Kaya kayo guys, ano pa inaantay nyo? Pumunta na kayo dito sa Laramaya Game Farm. Yan. Salamat po ng marami sa tiwala. Salamat po. Welcome po kayo lahat. Ang advantages ko lang po sa some of the breeders dito, may access po kaagad ako na makapunta sa mga breeders sa US kasi taga doon nga po ako. And then madali ko po silang malapitan. Yung pong some of the breeders po dito sa atin, nagpapabili sila sa mga agents doon or pumupunta po sila doon once a year. Tayo po, binigyan naman po tayo ng pagkakataon, siguro mabait ko na taga doon ako. So yun po ang advantages ko sa kanila na makapili ako sa mga some of the other breeders pa na magagaling pa na may mga bago po kasi na mga bagong breeders ngayon na sa US na umuusbong na mas magagaling. Parang team pausbong lang yan. Opo, may mas Kumbaga, sir, magagaling. talaga naantabayanan mo talaga eh. Yes Na po. Ito, potential to. Yes Naanto po. ka na kagad on hand eh. Yes po. Ikaw ang unang makaka-pick. Unlike the others, makukuha pa lang nila yan pag pumutok na. Pag pumutok na. Pero sa inyo, sir, siyempre, bali-balita yan. Oo. Every farm may makikita mong potential. Ikaw mismo talaga makikita nyo. Saka, sir, ando doon nga po ako, malapit po ako sa Mexico. Mexico from California. Malapit lang po ako, magkadikit lang po kami. So, nakakapunta po ako, naririnig ko o nababalitaan ko, nakikipagkwentuhan ako sa some of the, ganito po yung trabaho na eto magaling si ganito. So, napupuntahan ko, nakakausap ko po sila and then alam ko po na yung ginagamit nilang mga roosters na ganito, alam ko po na Sa may nabanggit ka na tungkol sa mga nagmamanok, kanina. Ano magiging opinion mo tungkol dito? Halimbawa, sinabi nito na isang breeder, isang manok, ito, galing kay ganito, mag-acquired kayo. Ano magiging opinion nyo tungkol doon? Sir, depende naman po kasi sir, ako sa ganito po yan sir. Kung from my previous interview, lagi ko po sinasabi to. If you wanna be a good breeder, kasi kailangan matuto ka. Tumingin, makinig, at magtanong. Kasi sir, wala pong perfect na breeder. Wala po. Wala pong napakagaling na breeder. Huwag po kayo maniwala dyan. Sir, lahat po tayo nag-uumpisa sa ganun. Magtanong tayo, matuto tayo magtanong. So sir, every time na may naririnig akong tao na nagsasalita na may magaling ditong manok o may maganda dong manok, sir, nagtatanong din ako dito, narinig mo na ba yun? So, pwede nating puntahan, pwede natin tingnan. Hindi naman po porque narinig mo ditong magaling, pupunta po agad ako dito at bibilihin ko. So, kailangan po sir, matuto tayong makinig at magtanong. And then, makita po natin tingnan talaga kung totoo yung naririnig mo. Yun po ang as a breeder, yun po ang pamantayan ko. Medyo malalim. Para wag po tayong maligaw, Sir, matuto po tayong magtanong. Eto sir, nabanggit nyo kanina, hindi kayo sugar. Apo. Hindi kayo ganun. Maganda yan sir kasi paano ba mai-share mo ba sa kanila sir sa mga followers natin na paano ba magawa rin nila kasi yung iba kasi nakakaawa dahil talagang sobrang panatiko sila ng estudyante nila kahit yung panggastos na nila sa Family. family nila nagagamit na. Sir, now, lagi po nating tandaan, yung pera ng pamilya nakaseparate. Sa pera na gagamitin mo sa kung anumang another event pa na gusto mo mangyari sa buhay mo. Ganun po, lagi pong nakaseparate at safe ang para sa pamilya. Huwag po natin papakialaman yun.
Ito po yan. And then sa ganito pong klase ng pagmamanok, sir, kung bisyo mo to, kung hobby mo to, na magkaroon ka ng ganito, sir, kailangan po may limitasyon ka sa sarili mo. Kasi lagi mo pong tandaan, hindi lang isa ang papakainin mo dito. Thousands po yan. Tama. And then ang isa pa po, may mga tao po tayo, may mga pamilya po sila Na umaasa dapat mapakain sila. Kaya sila andito sa malayo sila, ng Bacolod, andito sila, nagtatrabaho sila. Kaya lumayo sila sa pamilya para kumita. So sir, ang pinakamahirap po niyan kung busugal ako. And then, kung matalo, wala po ako ibibigay sa mga tao ko. Marami pong umaasa din sa kanila. So, pinakamaganda po yung na i-balance po natin. Kung maaaring iwasan natin yung sugar. And then, sa pamilya, lagi po natin i-separate. Apo. May kapupulutang aral. So sir, since yung mga manok natin sir is galing po sa ibang bansa, naka-experience po ba kayo sir na healthy po galing po sa ibang bansa, then pag-travel po dito, naging matamlay yung manok? Oh yes, ma'am. Ano ba? Ma'am, that was a good question. Ma'am, it's a big isang malaki pong pag yan. Kasi pag bumili ka doon ng manok na mahal, pagdating po dito, ika-climatize mo sila. Yes. Ika-quarantine mo kasi ma'am, iba yung klima sa amin. Malamig doon kaysa dito. So maninibago sila sa kwan, sir. Pagdating po dito, ma'am, pwedeng yung $1,000 o $2,000 na bili mo sa manok, 100,000 o kung ano man. Pagdating dito, mamatay. Ayun. So, yun po mamamalaking risk ng pagkuha ng imported. Hindi po madali ang magkuha kagad ng imported dito sa Pilipinas. Hindi bali po yung mga island born na, yung mga F1 na paanak mo na. So, at least, since the beginning na nagsisiw sila, sanay sila sa weather. Yung pong gagamitin ninyo na nanay at tatay, ay hindi po sanay sa klima dito. May sakit, tsaka yung mga bakuna, walang bakuna mahalos na po. Pero awa ng Diyos sir, hindi pa naman po kayo naka-experience ng... Hindi pa naman po. Pag gano'n sir, may nagpapadala kayo, may mga pinapainom ba kayong mga gamot para mas lalong tumagal sila sa... Yes, kami po kasi, ako po kasi, ang ginagawa ko po, bago po dalhin ko dito, yung pa-ship ko yung mga manok sa, halimbawa po, bukas na po yung shipping. So ngayon ko pa po ito dinadala sa shipper. Halimbawa bukas po ng umaga, ngayong hapon ko palang dadalhin. So bibigyan ko muna siya ng gamot, ng vitamins, and then sinisigurado po natin na yung amkil para huwag manibago kagad sa klima, and then yung reload natin para hindi siya may stress sa biyahe. Yun po ang ginagawa natin. Bago kayo sumabak sa gitna, sir, ano naman yung mga preparation na ginagawa ninyo para mas lalong ano yung matatag yung mga ano natin? Yan sir, madami nga po tayong manok. So, kailangan po natin pumili proper selections ng ating gagamitin. And then, titingnan po natin since the beginning yung health niyan. Yung pamula ba sisiw, hindi siya nagkakasakit o ano. So, healthy yung manok. So, yung katawan, titingnan natin. And then, perfect communication, sir. Kailangan lagi may komunikasyon kayo sa handler nyo. Handler nyo, walang takot sa inyo. Hindi siya natatakot, hindi siya nahihiya. So, kailangan, kung kayong dalawa, talagang partner in crime. Kung tawagin niya. Pwede yung opinion niya ito. Hindi pwede magkahiwalay kayo ng opinion. Kailangan pareho kayo. Dapat Oo. same direction talaga. At saka, isa pong kinukuhan ko na ayaw ko po, win or lose. Ayaw ko po, especially kung natalo. Wala po tayong sisiyan yung handler kasi hindi naman po gusto ng handler na matalo yan. Kasi hanap buhay niya yan. Sir, alam ko yung hirap nila, pinagpaguran, pinagpuyatan. Alam ko yan, yung pagod nila. So, diyan kasama din naman nila ako dito paghahanda every madaling araw, gising na sila. And then, alam ko naman po kung pagod nila. So, hindi po dapat yung may sisihan. Kasi pinakaayaw ko po sa lahat yun. Sir, living in US, meron ka bang mga pamahiin din sa... Oh, Matagal ka sa US, di ba? May pamahiin ka ba dyan? Baka... oh, sir. Sir. Pag araw ng gitnaan, bawal magwalis. Pero naniniwala kayo? Yeah. Talaga kayo, sir. Bawal magwalis. Yung plato, baliktad din. Oo. Bago umalis ng bahay, ikot yung plato. Bawal mag-shave. How about yung aso, sir? Pag inabol kayo ng aso, kasi may nakausap kami sa from North, pag ginabol daw ng aso, tuloy mo. Yeah.
Kasi nga, ibig sabihin, Pinupush ka. oo. Tapos bawal mag-nail cutter. Yun ang sabi Sabi ng mga ng lolo ko. Bawal mag-nail cutter, bawal mag-alis ng basak. Tapos yung farm natin, kailangan yung gradas may nakasarado kasi basta pumapasok yung aso, nagdudukal. Bawal yung nagdudukal. Yung kakaykay ba? Kasi Nagkakaykay. And then, ang kauna-unahan sinabi ng lolo ko sa akin, pagdating daw sa farm na ganito, huwag kang magtatanim ng puno ng papaya sa harapan ng farm mo. Bakit? Bakit? Lumuluha. Oo, kasi nga baka sa sumunod. Hindi sir, luluha ka sa dahil matalo manok mo. Akala ko kasi sir, ano, pag may papaya, diretso tinola. Hindi sir, lumuluha daw yun eh. Pag pinitas mo, lumuluha. So, wag. So, puto lahat. So, ibig sabihin, sir, naniniwala ka sa... Oo naman po. Pilipino pa rin naman po ako. Legit Batanggenyo pa po to. First time namin na-interview. Namaniwala sa... kasi tagal na sa US eh. Naniniwala po. Wala pong masamang maniwala. Lahat po ando doon. Lagi mayroon tayo nun. May kanya-kanyang tradisyon. Opo, kahit po sa US, kung halimbawa, buntis yung misis mo, bawal ka sa pinto, lalampas ka dapat kasi mahirapan daw mga anak yun. Naniwala po tayo sa ganun. Nagunsig kasi, sir, is, akala namin kasi is, especially you, sir, galing kayong US, ang tagal nyo na doon. Bali, akala namin hindi na kayo naniniwala sa mga ganyan. Pero at least, may mga kababayan pa rin tayo, sir, na naniniwala pa rin talaga sa kasabihan. Opo naman. Yun ang pinakamasarap. Yan ang kayamanan. Mga kwentong bayan. Yun, maraming salamat. Sir, before tayong magtapos, sir, meron tayong, lagi kami iniiwan kasi, sir, sa mga pinupuntahan namin na, tanong lang namin, sir, especially kami, sir, bago lang kami nagmamanok. Si sir talagang matagal na. Kaming Team Pausbong, hindi kami, sir, nagmamanok talaga. Bagong-bago pa lang. So, kumuha kami ng bagong farm, hindi ganun kalaki, pero at least mag-start na. Ano ba bang magandang payo sa katulad namin at sa mga iba pang nagsisimula? Magandang payo para sa inyo, sir. Number 1, cleanliness. Kalinisan ng farm. And then, kasi sa kalinisan ng farm, doon mo makikita na, doon po ako masyadong stricto sa mga tao na ayaw ko na may ipot, ayaw ko na, especially yung cleanliness. And then, sir, yung teamwork. Teamwork. Sir, walang magaling, walang pagalingan. Pare-pareho tayo tulong. Wala po dito sa farm, wala po ditong boss, wala po ditong tagapagpatuka ka lang, o handler ka, o breeder ka, o whatever, o akong boss. Sir, nagdadako din ako. Gumagawa po ako everyday. Ginagawa ko po yan. Yun po, at saka konting mababa lang po tayo para sa mga tao. Pag po lalaki yung ulo natin, yun lang po na kahit kung ano marating mo sa paglalarangan ng ganito, enjoy lang po natin, enjoy. At saka yung pagpaparm po na ganito, kailangan po yung tiwala sa isa't isa. And then sa mga gagawin naman po ninyong productions, kung maaari sana, sir, mag-umpisa po kayo ng tama. Yung proper bloodlines, proper na gagamitin na po ninyong lahat ng mga materyales. Kasi sir, as the time na may start mo na yan, wala nang balikan kasi marami nang mawawala, marami nang nalugi sa'yo. So, kailangan panahon mo, especially sa pamilya, pera, yung taon. Yung ipapakain mo, sir, pareho din. Yung mababang klase at saka mataas sa klaseng manok. So, kung maaari, doon ka na sa medyo magandang bloodlines. Good material. Good materials po, opo. Maraming salamat. Ganda ng Yan payo sir, ni sir. bago po pala natin tapusin ito, di ba nagawa po kayo sir, saan po kayo pwedeng kontakin? Yun. Salamat po. Pwede po nyo akong kontakin anytime sa Lara Maya GF. Pwede po nyo akong i-PM sa messenger ko. Pwede din nyo po akong tawagan sa my number po is 0966-821-5922. Kahit nasa States po ako, pwede ko po kayong masagot sa messenger o sa Viber. Yun din po ang number ko. So, pwede po, anytime. At kung gusto po niyo magpunta dito sa farm, mag-farm visit, wala pong obligasyon kayong bumili. Kung hindi wala po kayong mapili, okay lang po yun. Kung may mapili po kayo, thank you. And then, what you see is what you get. Yun po. Dito po sa amin, is, ang motto ko po is quality over quantity. Yun po. At siyempre, bago tayo maghiwalay-hiwalay, may po-promote na kaming konti, sir. Okay. Sa mga kaibigan natin, alam naman natin na ang Team Pausbong is nagbibenta na po tayo ng ikaw na magkwento sa atin, pare. Yes, ang Team Pausbong ay nag-aalok sa inyo ng mga farm needs like galvanized cage,
scratch pen, flying pen, incubator, battery cage, lambat. Alright, i-PM nyo lang ang bawat isa sa amin at may sasagot sa inyo. At mayroon pa. Ito ang twist. Kapag umorder kayo ng maramihan, may pagkakataon po kayo na ma-feature sa aming vlog. Yun. Mapa-backyard man yan or farm. Boom! Meaning to say, mga kapatid, may chance na kami mismo ang pupunta sa inyong backyard. Wala kaming pinipili, backyard, farm, and then at the same time, ipo-vlog namin kayo ng bonggang-bongga for free. And then maraming salamat sir sa opportunity na ibinigay nyo sa akin na makakausap din kayo. Salamat din, sir. And then napakalaki pong pasasalamat sa inyo na mabisita nyo ako dito. And then at least may mga bago na naman akong kaibigan. Yun. Salamat po sa panonood and God bless po sa inyo lahat. Ingat po tayo.